Magandang hapon mga kapatid. Andito po ang inyong Tita Marie, Nanay Marie, Ate Marie, at si Aling Marie. Akin lang pong bibigyan ng opinyon para kay Sara Duterte itong nabasa ko na paliwanag ni Attorney Carlo Ibanez. No? Bagamat hindi ako nakafollow sa kanya, ito po ay shinare ni Ma'am Heidi Mendoza. So, basahin po natin at bibigyan natin to ng opinion. Ito po ay regarding sa confidential fund. Ito po ang sabi. Ayon kay Attorney Carlo Ibanez, marami ang hindi nakakaintindi sa issue ng confidential funds. Ano ba talaga ang confidential funds? Ito yung pondo na ginagamit para sa surveillance, information, gathering at classified operation. Hindi ito pwedeng idetalye sa publiko dahil kasi may aspect ito ng national security. For example, may teroristang minamanmana ng gobyerno at may plot na i-assassinate ang president. Ito yung perang gagastusin para sa mga operations na yan. Ang confidential fund ay mahigpit ang rules. Naku, teka sandali. Ito ha. Ay mahigpit ang rules. Sabi niya, ang confidential funds ay mahigpit ang rules. Dahil nga confidential siya at maaring mawala na lang ang pera ng bayan. Kailangan ang pag-disburse at paggastos nito ay sumasailalim sa strict procedure. Ay procedure na yan ay makikita sa Joint Circular 2015-01 issued by DBM, COA, GCG at DILG. Sabi ng batas, only certain agencies can have confidential funds. Usually yung may mga mandate sa intel, security law, enforcement, crime, prevention. All allocation of confidential funds must supported with a physical and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program. Pwede lang gamitin ang confidential funds para sa surveillance, case build-up, payment of informants. Hindi siya pwedeng gamitin para pasweldo, events, allowances, travel, food, office supplies, at lalo na hindi pwede sa mga government projects. At pinaka-importante, kailangan lahat ng gastos ay supported by documentary, evidence of payment, nakaseal ito sa envelope at nakatago sa office ng department head at pwedeng tingnan anytime ng COA. Historically, ibinibigay ang confidential funds sa AFP, PNP, NBI at sa intelligence units sa mga ahensyang ang trabaho ay national security. For the first time in history, binigyan ng confidential fund ang OBP at DepEd. Wow! Eto na po tayo, no? That in itself raises question. Bakit kailangan ng confidential funds ng OBP? Wala namang mga intelligence operation ng office na yan. Eh di lalo na ang DepEd. Ano yan, mga teacher? Bibigyan mo ng pera para buwagin ang terrorist organizations? Yan palang nakakagulat. So paano nagkaroon ng intelligence fund si Sara Duterte? Isa pang fishy incident yan. Walang request ang OVP or ang DepEd for confidential funds. Hindi din ito bahagi ng original budget proposal. Bigla na lang nag-insert ng 125 million confidential fund ang DBM. Sa OVP, budget confidential funds ang DBM sa OVP budget ng 2022. That's another red flag. Ito ang mas malala. Itong 125 million na ubos in 11 days. 11 days ha? Paano mauubos ang 125 million in 11 days? Remember ang confidential fund hindi pwedeng gamitin pasweldo ng tao, hindi pwedeng gamitin pang construction, pwede lang siyang gamitin to formulate, implement programs related to national security. So, ano ang kailangang gastusan ng 125 in 11 days? Kahit ang AFP, PNP at intelligence agencies, hindi nagagastos ng ganito.
ganito kabilis. Pero ang OVP na wipe out, sino ba namang hindi magugulat niyan? Eto pa, wala pang maayos na liquidation, sabi sa batas. Hindi na confidential ang paggastos. Kailangan may resibo pa din. Ang mga resibo ni Inday, nakapangalan kay Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Sayom 8, Dodong Gang, nag-issue ang PSA ng certification na walang ganyang mga tao. So, ang daming hindi sinunod na batas ni Inday. Ang daming ginagawang mali. Wala siyang legal mandate for intel or surveillance. Hindi kasama sa trabaho ng BP or sa DepEd Secretary ang Intel Ops. Therefore, wala siyang legal basis gumastos sa confidential funds. Nagbigay lang itong confidential funds through insertion. Hindi ito requested ng OBP at ng DepEd. Ginastos ang 125 million in 11 days. Hindi lang ito unreasonable. Suspicious ito at highly regular. Walang proper liquidation. Ang mga resibo nakapangalan sa fictitious names. Sabi sa konstitusyon, public officers must all times be accountable to the people. Dito, walang accountability. Hindi nga ma-explain ni Sara kung saan napunta ang confidential funds eh. Kapag hindi ma-explain ang confidential funds, ang tawag doon ay misuse. Kaya mali ang narrative na iniipit lang si Inday, kaya iniimbestigahan ng confidential funds. Maraming mali, maraming nagawang against the law, madaming butas sa kanyang kwento. Yan ang dahilan bakit may plunder case laban kay Inday. Ayan, no? So, ito po, maraming salamat po kay Attorney Carlo Ibanez, at kay Ma'am Heidi Mendoza dahil sa pag-share nito. Ito po ay ating pinag-interesang basahin kahit nangaubod ng haba. Ang masasabi ko po dito, wala naman po talagang babantayan na wala naman po dapat talagang i-surveillance si Sara Duterte. Kung kaya talagang hindi po dapat siya binigyan ng confidential fund. Wala naman po talagang makukuhang information na tama si Sara Duterte, sapagkat ang mga nagbibigay ng information sa kanya ay kapwa niya bobo at tanga, no? Kapwa niya sinungaling at mayabang. Yan po ang katotohanan. So bakit nga ba binigyan ng confidential fund si Sara Duterte? Gayong, ang sabi nga po dito is, ito po ay ginagamit lang para sa surveillance. Wala pong ibang dapat i-surveillance kundi si Sara Duterte, ang kanyang ama na nadampot na ng ICC at ang mga kasamahan ni Sara Liu na mga magnanakaw dyan sa Senado. Ang lahat po ng paggagamitan ng confidential fund ay pwedeng ibigay sa isang mapagkakatiwalaan na ang iso-surveillance ay si Sara Duterte, si Pulong Duterte, si Baste Duterte, at yung kanyang ama naman ay nadampot na. Sila po dapat ang ginagastusan ng confidential fund ng isang mapagkakatiwalaan na dapat ay nagso-surveillance sa kanila. Dahil sila po ang terror sa bansang ito. Sila po mga terorista, mafia, at mga sindikato na dapat gamitan ng surveillance, dapat gamitan ng mga tagahatid ng informasyon, ng mga informat, at ito pong mga gagamitin sa sa surveillance at sa paghahatid ng mga information, sila po dapat ang pinag-aksayahan ng confidential fund. Pero ang nangyari, si Sara Duterte ang humawak ng confidential fund. Ito na siguro po ang ginamit ni Sara Duterte doon sa mga pagbabanta niya kay Presidente Bongbong Marcos, no? O baka naman ang ipinasurveillance ni Sara Duterte yung mga girlfriend niya, no?
Kaya naghiwa-hiwa pa dito, may mga gurgur-gurgur pa siya, no? At siguro ang sinusurveillance niya yung mga gusto niyang utusan kung kaya't siya nakapagbanta na ipapapatay ang mahal na presidente, no? Itong si Sara Duterte po ay hindi lang to plunderer. Talagang mandarambong ito, no? Talagang mandarambong si Sara Duterte. Kung kaya't dapat yan ay ikulong na. Wala na pong pagdududa sa confidential fund na nilustay ni Sara Duterte. Hindi niya po ginamit ito sa kabutihan. Ito'y ginamit niya sa kanyang kapritsyo, sa kanyang pagsisinungaling sa pagiging mayabang, sa paghahanap ng kakampi sa kung saan-saan. At higit sa lahat, malamang yan ang mga ginamit niya para mag-utos na puntahan sa mga kulungan ang kanyang mga dating kakampi na ngayon ay naglalaglag sa kanya. Hindi makakakilos si Sara Duterte ng pananakot, pagbabanta, no? Pagsisinungaling, paghahasik ng fake news ng kanyang mga vlogger, DDS vlogger. Hindi niya makakausap o palagay ko po, pati po yung mga senador na yan, ginamitan ni Sara Duterte ng surveillance kung tapat sa kanya o hindi, no? Ang alam ko po kasi, ang sinusurveillance ay yung mga talagang nagwawalang hiya, no? Eto na nga, ang mga nagwalang hiya, yung mga nagnakaw sa pondo ng bayan, yung sa flood control project. Siguro, yan ang sinusurveillance si Sara Duterte. Ginamitan ng pananakot para siya ay bigyan din dyan. Ano? Hindi yan mawawalan si Sara Duterte. Sabwatan yan. Kaya mga kapatid, yung mga pinagsasabing niyang mga sitsirya, no? Yan dapat ang ipalamon sa kanya sa loob ng kulungan. Huwag na huwag siyang palamunin ng kanin at ulam. Ipalamon sa kanya yung mga sitsiryang sinangkot niya sa confidential fund. Alam niyo to si Sara Duterte, mga kapatid, hanggat nandyan niya nakalalaya, hindi matatahimik ang ating bansa. Sobra na. Kapag itong si Sara Duterte ay hindi naparusahan, wala na talagang pag-asa ang ating gobyerno. Hindi talaga mapapaganda ito. Kaya Mr. President, nananawagan kami sa iyo. Tama na ang paglingon sa pagiging unit team ninyo ni Sara Duterte. Tama na dahil ginawang ka na ni Sara Duterte ng sobra-sobrang problema. Tama na. Tama na, kapatid. Tama na, Mr. President. Tama na, mahal na Pangulo. Kami sana'y maniniwala na sa'yo, lalo at higit kapag si Sara Duterte ay iyon ang binigyan ng leksyon. Kapag si Sara Duterte ay nakulong na kagaya ng kanyang ama at isama rin ang kanyang kapatid na ubod ng yabang pero ubod ng duwag. Si Sara Duterte, hindi makakakilos siyang gagang yan kung walang perang pansuhol sa lahat ng kanyang katarantaduhan at mga ginagamit sa katarantaduhan, no? Si Sara Duterte nanghihiram ng tapang sa kanyang mga ginagamit at sa perang kanyang nananakaw sa ating gobyerno. Ang totoong magnanakaw, si Sara Duterte, hindi si President Bongbong Marcos. Si Sara Duterte ang magnanakaw. Nakuha nyo mga DDS? Si Sara Duterte ang totoong magnanakaw. Walang kahiya-hiya, kababae mong tao, Sara Duterte. Magnanakaw ka.